Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Cabanong, at sa lahat ng mga kakibi natin na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Jojo. Gusto ko lang isiwalat ang sekreto ng pamilya namin na may kinalaman sa mga aswang. Napilitan akong huminto sa college noon dahil sa lola ko. Sabi ng mga kamag-anakan namin sa Negros, malubha na raw ang lagay ng lola namin. Kailangan daw namin makauwi bago pa mahuli ang lahat. Magsasama-sama raw kasi ang lahat ng miyembro ng angkan namin. Ang lola ko kasi ay ang tinitingalang leader ng angkan namin. Mataas ang respeto sa kanya ng mga kamag-anakan namin. Kapag nagpapatawag siya ng meeting, kahit nasa ibang probinsya ang iba, ay pinupuntahan talaga nila. Pero iba kami. Palagi kaming absent sa mga reunion. Ayaw na ayaw kasi ni Papa na magpunta kami roon. Hindi ka vibes ni Papa ang side ni Mama. Kaya naman, mula pagkabata, hindi ko pa talaga nakikita ang lola ko. Maging yung iba naming mga kamag-anak ay wala akong ideya. Kapag tinatanong ko si Papa kung bakit ayaw niya sa Negros, hindi naman siya sumasagot ng maayos. Sinasabi lang niya na nagkaroon sila ng alitan dati ni Lola. Tapos mula noon, hindi na sila bumalik doon nang ibahay niya si Mama. May isa lang akong anak. Kahit lalaki ako, ingat na ingat si Papa sa akin. Hanggat maaari, ayaw na ayaw niyang makadaupang palad ko ang side ni Mama. Wala namang magawa si Mama roon. Mautoridad kasi ang personality ni Papa. Kapag sinabi niya, dapat mangyari. Pero iba ng usapan para kay Mama nang malaman niyang malubha na ang lagay ni Lola Mariana. Payagan mo na ako. Nanay ko naman ang pupuntahan ko. Bakit tayo mo akong payagan? Bakit kailangan mo pa kasing isama si Jojo? Hindi mo ba kayang lumakad na mag-isa? Nag-aaral yung bata dito. May exam sila sa susunod na linggo. Tapos dadalhin mo yan doon. Hindi naman kami magtatagal doon. Kailangan lang ni Mama na makita si Jojo. Kasi sa lahat ng apo niya, si Jojo lang ang hindi niya nakakausap at nakikita. Hindi! Kapag sinabi kong ayaw ko, ayaw ko! Tigas ng ulo mo, Josephine ah! Ilang beses ko na bang sinasabi sa'yo na ayaw kong makalapit si Jojo sa pamilya mo? Bakit? Iniisip mo ba na hahayaan ko lang si Jojo sa kanila? Kilala ko ang pamilya mo. Alam kong alam mo kung anong klase sila. Buti nga dinala kita rito sa Manila eh. Kasi kung hindi tayo umalis nun, baka aswang... Ricardo! Napatahimik si Papa sandali. Nasa labas lang ako ng pintuan habang nakasilip sa siwang. Takal na tayo nagkasundo na hindi natin pag-uusapan ng bagay na yan. Alam mo, tinalikuran ko na kung ano ang pinagmulan namin. Kaya pakiusap lang. Igalang mo naman ako. Ginagalang naman kita. Kaya nga kita inilayo sa kanila kasi ayaw ko maging katulad kanila. Kasi mahal kita. Mahal ko kayo ng anak natin. Kung alam ko lang na hindi mo pa rin ako matanggap. Sana noon pa lang, bago tayo ikasali, sinabi ko na sa iyo kung ano ang angkan meron ako. Nang sa ganun hindi na tayo umabot sa ganito. Balo ka ba, Josephine? Kailan ba kita hindi tinanggap? Minahal kita. Kahit na nalaman ko kung ano ka at kung ano ang pamilya mo. Nagkaanak tayo kahit alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Ang gusto ko lang, kalimutan mo na sila. Wala silang magandang may dudulot sa iyo at sa anak natin. Ililis nila ang landas ni Jojo. Magiging impyerno ang buhay niya ron at hindi na siya mamumuhay ng normal. Hindi mo ba niisip yon? Wala ka bang tiwala sa akin bilang ina niya? May tiwala naman ako sa iyo. Pero sa angkan mo, wala. Sabi mo na lang kasi na hanggang ngayon, ganun pa rin ang tingin mo sa akin. Hindi normal, kakaiba. Kasi kung talagang tanggap mo ko, hindi mo ko ilalayo sa kanila at tatanggapin mo kung anong magiging kapalaran ko. Hay nako, ewan ko sa iyo, Josephine. Nababaliw ka na naman siguro. Alam mo, bago ka umuwi sa inyo, magpa-check up ka muna. Maluwag na yung tornilyo sa utak mo eh. Wala kang kwentang asawa. Nakatikim ng sampal si Mama mula kay Papa. Nagsarado ang kamao ko. Doon nagsimulang magkaroon ng galit sa puso ko para sa tatay ko. Ayaw na ayaw ko kasing may sinasaktan na babae, lalo na at nanay ko pa.
Sa lahat ng ginawa ko para maayos ang buhay mo, ako ba ang walang kwenta ngayon? Subukan mong isama si Jojo sa Negros. Magkakaroon talaga tayo ng problema. Agad akong umalis nang makitang palabas na si Papa. Nang makalis na siya, ay pinuntahan ko kagad si Mama at niyakap ko siya. Sa nakita kong pananakit, mas lalo akong nagkaroon ng dahilan para samahan si Mama. Nadismaya ako kay Papa noon. Yun ang unang pagkakataon na sinaktan niya ang nanay ko. Sa isip ko noon, hindi ko siya mapapatawad. Kinabukasan ay hindi nagpansinan sila Mama at Papa. Pag-uwi ko galing sa school, ay siya namang alis ni Papa para sa trabaho. Naabutan ko si Mama na may kausap sa telepono. Malakas ang hinala ko na si Tita Tessa na naman yon. Naririnig ko kasi ang boses niya. Naka-loudspeaker kasi si Mama dahil may pagkabingi siya kapag sa cellphone. Iuwi mo na yan dito. Si Mama dapat patay na to nung nakaraan. Kahihintay sa'yo, naudlot ng naudlot. Hinihintay kayo ng anak mong yan. Oo, gagawin ko ng paraan. Sasama naman sa akin tong anak ko eh. Itong asawa ko lang ang problema. O sige na, mag-iimpake na ako. Kaalis lang ni Ricardo. Pinutol na rin agad nila ang usapan. Medyo nagulat si Mama nang makita niya ako na nakatayo sa gilid. Ngumiti ako ng pilit at lumapit naman siya sa akin. Anak, pwede ko bang sumama sa akin? Kahit ilang araw lang. Gusto kang makita ng lola mo bago man lang siya mawala. Huminga ako ng malalim. Sa totoo lang, gusto ko rin naman talagang sumama kay Mama. Pero iniisip ko pa rin si Papa at ang pag-aaral ko. Kung hindi pwede, ayos lang. Mag-isa na lang akong aalis. Tila may kumurot sa puso ko nang makita ang kalungkutan sa mukha ni Mama. Kaya naman, kahit na nag-aalangan pa, ay pumayag na lang ako. Masyado kong nadala sa kalungkutan ni Mama. Sige po, Ma. Pero pangako mo sa akin at 3 araw lang po tayo ron. Kasi may exam kami next week eh. Pangako anak, uuwi din kagad tayo. Gusto ko lang na payapang pumanaw si nanay. Sa sobrang tuwa ay napayak pa si Mama at niyakap ako ng mahigpit. Nang gabing yon ay nag-impake na rin ako. Nagpaalam ako sa mga prof ko. Siyempre, wala naman silang pakialam. Nagpaalam din ako kay Papa pero nakaalis na kami. Tawag siya ng tawag sa akin pero hindi ko na sinasagot. Alam kong magagalit siya dahil sumama ako kay Mama. Habang nasa biyahe kami, ay sinubukan kong magtanong kay Mama tungkol sa side niya. Pero masyado lang siyang matipid sa mga sinasabi niya. Na-curious ako kung ano ba talaga ang problema at bakit ayaw na ayaw ni Papa sa kanila. Yun din ang dahilan kaya naisipan kong sumama. Gusto kong malaman sa sarili ko kung anong klaseng angkan ang meron si Mama. Naramdaman ko ang pagod sa biyahe nang makarating na kami ng Negros. Malaki ang bahay ni Lola Mariana. Sa labas pa lang, masasabi ko nang may kaya talaga ang pamilya ni Mama. Itinulak ni Mama ang kulay pulang gate. Sinalubong naman kami ng isang babae na tuwid ang buhok. May pagkakahawig ito kay Mama, kaya nasiguro ko na siya nga si Tita Tessa. Buti naman nakarating na kayo. Pasensya ka na ate, dapat kaninang hapon pa. Ginabi na kami kasi ang hirap palang makasakay ng jeep kapag ganitong oras. Ayos lang. Ikaw ba si Jojo? Napaayos ako ng tayo nang kausapin ako ni Tita Tessa. Sa itsura niya, palagay ko siya ang tumatayong mataas na pangalawa kay Lola. Opo, ako nga po si Jojo. Inusisa niya ang itsura ko mula ulo hanggang paa. Mataray ang tingin niya sa akin, kaya naman nakakaramdam ako ng pagkailang. Sige na, ipasok niyo na ang mga gamit niyo. Sa second floor kayo. Yung kwarto ng anak mo sa dulo, yung iyon naman ay sa ibaba. Hindi po ba kami pwede magkasama sa iisang kwarto lang ni Mama? Kasasabi ko lang hindi ba? Bakit? Hindi ka ba nakakatulog ng walang mama? Nadede ka pa ba? Anak, ayos lang yan. Malaki ka na naman, di ba? Ngumiti na lang ako kahit na ang totoo ay hindi ako komportable sa ganoong klaseng setup.
Mga kasambahay lang ang tao sa bahay bukod kay Tita Tessa. Dahil kararating lang namin, hindi na muna niya kami iniharap kay Lola. Binigyan kami ni Tita ng oras para makapagpahinga. Kahit hindi ako sanay na natutulog sa ibang bahay, nagawa ko makaidlip dahil na rin siguro sa pagod. 12:00 na ng gabi nang magising ako. Pumapasok kasi ang malamig na hangin na nagmumula sa nakabukas na bintana. Sandali akong umupo sa dulo ng kama at nagmuni-muni. Maya-maya, may naririnig na lang akong sitsit. Mula yun sa bintana kaya tumayo ko para tingnan yon. Wala naman ako nakita. Binaksan ko naman ang balkonahe. Tumingila ako nang maramdamang parang may tao sa bubungan. Guni-guni ko lang siguro. Kulang pa yata ako sa tulog eh. Si Mama kaya. Lumabas ako ng silid ko at pinuntahan ko si Mama doon sa kwarto niya. Pero sa kasamaang palad, wala siya ron. Nasaan naman kaya si Mama ngayon? Bababa na sana ako sa sala nang marinig kong may mga nag-uusap-usap doon. Sumilip ako. Nakita ko ang iba pa naming kamag-anak. Hindi ko sila kilala, pero base sa kilos nila, mukhang ginagalang sila sa angkan namin. Tahimik lang si Mama sa gilid. Nakikinig lang siya sa pinag-uusapan. Aalis na sana ako kasi wala naman akong interes sa usapan nila. Pero napatigil ako nang marinig ang pangalan ko na binabanggit ni Tita Tessa. Nandito na si Jojo. Anak ito ni Josephine. We're just waiting for the right time. So for now, kailangan maging kalmado muna tayong lahat. Walang may excite ha? May ilang araw pa naman para mag-prepare. Basta, kailangang engrandeng handaan na mangyari sa gabing yon. Handaan? Napapaisip na lamang ako. Kasi ang sabi nila, malapit nang pumanaw si Lola. Pero bakit pa nila naisipang magkaroon ng magarbong handaan? Litong-lito ko kung para saan ang paghahanda nila, Kabanong. Gayong dapat magluksa sila dahil mawawala na si Lola. Kasi naman itong si Josephine dati pa pinapupunta rito. Alam niyo namang sobrang bihira lang ang pulang buwan, pinalalagpas niyo pa. Kung pumunta kayo noon, di sana nung nakaraang taon pa nakapagpahinga si Mama. Gibo, wala nang saysayang magsisisihan. Ang mahalaga ngayon, secure na ang future ng lahat. Hindi ba, Jo? Parang batang patangu-tangu lang si Mama. Hindi ko maintindihan kung anong eksaktong pinag-uusapan nila. Nung una, iniisip ko, baka sa akin ipapamana lahat ng kayamanan at negosyo ni Lola. Pero naguguluhan pa rin ako sa dami naming magkakamag-anak sa Negros. Bakit ako pa na taga Maynila, pwede namang sila na lang. Gulong-gulo ang utak ko nang bumalik ako sa kwarto. Parang nagigets ko na noon kung bakit ayaw sa kanila ni Papa. May pagka-weird kasi ang mga kapatid ni Mama. Muli kong tiningnan ang cellphone ko. Ang daming missed call ni Papa, pati text, at galit na galit ito. Pasensya ka na pa. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit ayaw mo sa kanila. Kulang pa ang tulog ko nang gisingin ako ni Mama. 8:00 na kasi ng umaga. Nasa sala na raw kasi ang ilan sa mga kamag-anakan namin. Kahit nasa taas pa ako, naririnig ko na sila sa baba na ang ingay-ingay. Pagbihis ka na ng maayos, anak. Sabik silang makita ka. Papikit-pikit pa ang mata ko nung sumagot sa kanya. Ano ko, artista? Basta anak, mag-ayos ka at hinihintay ka nila sa labas. Sige na, sasabihin ko na lang na pababa ka na. Umalis na kaagad si Mama at naiwan na akong mag-isa. Napapailing na lang ako. Nawiwirduhan na ako sa kanila. Wala pa akong isang araw ay parang gusto ko na kaagad umuwi. Nagkakaroon ako ng kaunting pagsisisi na sumama pa ako kay Mama. Ganun pa man, sinunod ko ang sinabi ni Mama. Hindi na ako nakaligo pero sinuot ko ang isa sa pinakamaganda kong outfit. Siniguro ko na maayos ang itsura ko bago ko lumabas. Huminga muna ako ng malalim. Kinakabahan ako noon kasi wala naman talaga akong kilala kahit isa, maliban kay Tita Tessa.
Pababa pa lang ako ng hagdanan ay bigla na silang nanahimik lahat. Ang awkward na parang isa akong prinsipe sa mga pelikula. Nakatingin silang lahat sa akin at seryoso ang mga mukha. Habang ako, pilit ng ngiti lamang ang naipakita. Ang gwapo ng anak ko, hindi ba? Mga kamag-anak, siya si Jojo, ang nag-iisang anak ni Josephine, ang magiging tagapagmana ni Lola. Nagulan ako sa sinabi ni tita. Tumingin ako kay mama. Sumisenyas lang siya sa akin na umayos ako ng tayo. Magandang araw po sa lahat. Nice meeting you. Nagiyawa ng mga pinsan kong babae. Pumalakpak naman ang mga tsuhin at tiyahin ko. Aba, gwapo nga ang tagapagmana. Bagay na bagay. Ay, maraming salamat sa iyo, iho. At ikaw ang tagapagligtas ng kinabukasan ng lahat. Tumangutango na lang ako. Kahit na ang totoo, wala akong maintindihan sa mga sinasabi nila. Pakiramdam ko, meron silang napag-usapan na hindi ko alam. Nagkaroon ng handaan noong araw na yon. Marami silang biniling pagkain mula sa bayan. Ang sabi ni mama, para daw yon sa pagdating ko. Nang magkaroon ako ng pagkakataon para makausap si mama ng solo, hindi na ako nag-atubiling magtanong sa kanya. Hinila ko si mama sa itaas. Ma, paliwanagan mo nga ako kung ano ang nangyayari. Anong tagapagmana ang sinasabi nila? May ipapamana ba sa akin? Kung oo, ano naman? Hindi ka ba masaya na mainit ang pagtanggap nila sa'yo kahit ngayon ka lang nagpunta rito? Masaya naman ako, ma. Pero nagugulan ako sa inyo eh. Hindi ko magawang makihalubilo dahil kada sasabihin nila hindi ko naman maintindihan. Bakit ba kasi ayaw mong sabihin sa akin? Anak, huwag ka magmadali. Ang pamilyang ito ay naniniwala na ang mana ay hindi minamadali. Malas kapag minadali, anak. Naku, ang gulo mo rin, May. Alam niyo dapat hindi na lang ako sumama rito eh. Ang weirdo niyong lahat. Hinawakan ni mama ang kamay ko at tumingin sa akin na namumugto ang mga mata. Kakayanin mo bang iwan ako dito nang walang ibang kasama, anak? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Si Lola nga hindi ko pa nakikita eh. Bakit ba ayaw niyo pang ipakita sa akin? Di ba sabi mamamatay na siya? Bakit kayo nagdidiwang pa? Hindi ito pagdiriwang, anak. Binibigyan lang namin ng masayang atmosfera ang bahay. Alam mo naman na malungkot ang pinagdaraanan ng pamilya natin ngayon. O sige, dito ka muna. Kakausapin ko lang ang iba mo pang tita sa baba. Ma! Kainis naman oh. Wala na akong nagawa ng mabilis na bumaba ng hagdan si mama. Habang ako, nagmukmok na lang ako sa kwarto. Mabuti na lang talaga may cellphone ako. Kaya kahit na papaano, ay nalilibang ako. Ilang minuto pa lang akong naglalaro nang biglang may kumatok sa pinto. Nakabukas lang yon. Isang lalaki na parang kaedad ko lang din ang sumilip sa siwang. Uy! Napalingon ako sa kanya. Binuksan ko ng mas malawak ang pintuan. Bumungad sa akin ang lalaking payat, maputi, malalaki ang ngipin at parang pugad ng ibon ng buhok. Sino ka? Bigla na lang siyang pumasok sa kwarto at sumandal sa may bintana. Impoy, yan ang pangalan ng mga pogi. Pogi naman ako pero di naman ganyan ang pangalan ko eh. Pumalakpak ng 2 beses ang lalaking yon, sabay sabing, "That's my boy!" Pambihira. Uy, pinsan mo ko, dude. Huwag kang may lang, no? Tulad mo, wala pa rin akong binyag. We are normal. Anong sinasabi mo? Baby pa lang ako, nabinyagan na ako. Sandaling napaisil si Kimpoy. Sabay natawa. Oo nga pala, bawal sabihin. Pero anyway, sa lahat ng pinsan mo, ako lang makakasundo mo. Since may pagkakapareho nga tayo. Isa pa, sa tingin ko kailangan mo nang makakausap eh. Maboboring ka dito, no? Lalo na't matatagalan ka rito. Hindi kami magtatagal rito ni Mama.
Uuwi rin kami after 3 days. Ano ka? Hindi mo sure, no? Teka, ano bang kailangan mo? Naglakad siya at tumiga sa kama kahit nasa paanan ako. Preskong-presko siyang humilata. Wala ba talaga sinasabi sa'yo yung mama mo? Sagutin mo nga muna yung tanong ko, anong kailangan mo? Gusto ko lang maging kaibigan ka. Ano ba requirement? Una, ayaw ko ng tanga at makulit. Okay, I'm in. Bigla siyang bumangon at tumayo sa harapan ko. Kung ako sa'yo, dapat hindi ka na sumama sa mama mo. Mas okay yung buhay sa Maynila eh. Kalbaryo rito. Wala ka bang sasabihin na hindi nakakatulig? Ang hihilig niyong magsalita na kayo lang ang nakakaalam eh. Ay, pasensya na ah. Nagiging excited lang ako. Alam ko na. Total bored ka naman. Gusto mo lumabas muna tayo eh, habang abala pa sila sa baba. Saan naman tayo pupunta? Dadalhin kita sa maliwalas at mapayapang lugar. Hindi ganito kaingay. Hindi ko alam kung bakit nagtiwala kagad ako sa taong yon, Kabanong. Wala naman akong nararamdamang mali sa kanya. Sadyang madaldal lang talaga siya. Kaya naman sumama ako sa kanya. Ayaw ko rin naman kasing mabulok sa kwarto hanggang hapon. Palihim kaming lumabas ng mansyon. May alam na daan si Kimpoy sa likuran kaya doon kami dumaan. Ay, teka. Ano nga palang pangalan mo? Ako? Jojo. Okay. Jojo, tara na. Dali-dali kaming sumuot sa halamanan at tuluyan na nga kaming nakalabas ng mansyon. Nung una ay dinala ako ni Kimpoy sa pamilihan. Ang creepy ng mga tao ron, Kabanong. Lahat kasi ng madadaanan namin ay sinusundan kami ng tingin. Para bang kakaiba kami sa paningin nila. May iba pa nga na bigla na lang iiwas para lang hindi kami mabangga. Uy, ayos lang ba sila? Bakit parang Parang takot sila? Siga ka ba rito? Inakbayan ako ni Kimpoy. Feeling close na siya sa akin kahit nakakakilala lang namin. Ngayon lang kasi sila nakakita ng gwapo. Normal lang yan sa mga ignorante, no? Huwag mo na silang pansinin. Ganun ba? Pinagpatuloy namin ang paglalakad hanggang sa meron na kaming nadaanan na barangay. Nagtataka ako noon kasi kada pintuan nila may nakapintura na korteng krus. Tapos may nakadikit pang ilang piraso ng walis tingting. Alam mo ba kung ano yung mga yon? Pangontra yan sa mga bobo. Ano? Hindi nga, seryoso. Joke lang. Pangontra yan sa mga masasamang elemento. Napatigil kami sa paglalakad nang may sumalubong sa aming isang lalaki na nasa edad 40 hanggang 50 na yata. Tiningnan niya kaming dalawa. Para bang sinusuri niya sa suot namin kung kami ba ay gagawa ng masama. Bakit to? Buenaventura ba kayo? Vasquez po ako. Pero ang apelyido ng nanay ko ay Buenaventura. Di Buenaventura nga kayo. Ano po bang meron? Opo, Buenaventura nga po kami. Hindi kayo dapat narito. Lugar ito ng mga tao. Napatingin ako kay Kimpoy. Nagugulan na naman kasi ako noon. Hindi po ba kami tao? Ikaw ba ang susunod sa yapak ni Doña Mariana? Diretso ang tingin sa akin ng matandang lalaki. Medyo nakakatakot ang tingin niya. Ano po? Susunod sa yapak? Hindi ko po magets eh. Magsasalita pa sana ang matanda pero hinila na ako ni Kimpoy paalis. Bago namin maiwan ang matanda ay pahabol pa itong nagsalita. Pakiusap! Huwag niyo kaming sasaktan! Ano bang problema nun? Mukha ba tayong kriminal? Hayaan mo na lang. Baka kasi nakabatak na naman ng rugby. May mga adik kaya rito kahit matatanda. Kaya yung nakausap natin, adik yun. Langya. Akala ko sa Maynila lang maraming adik. I didn't know na meron din pala dito. Teka, saan mo ba ako dadalhin? Sa ilog, nakaka-relax doon. Lalo na ngayong tanghali. Habang naglalakad kami ay naalala ko na naman ang napansin ko sa mga kamag-anakan namin.
Lahat sila ay may mga marka sa palapulsuhan na marka na hugis kalahating buwan. Nagtataka lang ako. Hindi ko alam kung sabay-sabay ba silang nagpatato o may ibang meaning yon. Ako, si Mama at si Kimpoy lang kasi ang walang ganoong tatak. Bakit wala kang marka ng buwan dyan sa palapulsuhan mo? Binagalan ni Kimpoy ang paglalakad at tumarap sa akin. Kasi wala pa akong binyag eh. Alam mo na, sa angkan natin, may sarili tayong paraan ng pagbibinyag. Paraan na malayong-malayo sa nakasanayan mo. At paraang hindi pangkaraniwan. Buisit. Yan ka na naman sa mga meaningful mong sinasabi. Kung ayaw mong sabihin kasi sa akin, kasi bawal, hindi ko pinipilit. Mas okay nang manahimik ka sa bagay na yan kaysa puro ka paging. Nakakatuliro eh. Nauna na ako maglakad kahit na hindi ko naman alam ang direksyon. Sinundan naman niya ako kaagad. Makalipas lang ang ilang minuto ay narating na namin ang ilog. Nang nasa malayo pa lang kami ay natatanaw na namin na may naliligo sa ilog. Nakita ko kaagad ang nagniningning ng mga mata ni Kimpoy. Hindi talaga ako mapakali. Mga babaeng naliligo lang ang pakay niya sa ilog. Sabi ko sa iyo eh, nakaka-relax dito kapag ganitong oras eh. Sus, kunwari ka pa, manyakis ka rin pala. Ano ka ba? Lalaki tayo no? Normal lang yan. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi ko na napigilan ng sarili ko na mapangiti. Uy, gusto rin naman pala niya. Manyakis talaga mga lahi natin eh no? Gusto ko rin siyempre. Walang ganyan sa Maynila eh. Kailangan pa pumunta sa beach. Pumesto kami ni Kimpoy sa batuhan. Medyo malayo naman kami sa mga naliligo kaya ayos lang. Nakalublob na ang mga paa namin sa tubig habang nanunuot sa mga naliligong babae. Bakit ka sumama sa akin kahit kanina mo pa lang ako nakilala? Sa lahat ng kamag-anakan natin, sa'yo lang ako hindi na ilang eh. Ewan ko pero magaan ang loob ko sa'yo. Magaan din ang loob ko sa'yo no? Siguro dahil may pagkakapareho talaga tayo. Alam mo, nakokonsensya nga ako eh. Kasi dahil sa akin, nalalagay ka sa alanganin na sitwasyon. Ha? Anong sinasabi mo? Ako kasi dapat na magmamana. Ako napili. Pero dahil may nakita silang mali sa akin, ikaw ang pinalit nila sa akin. Ayaw ko ng pag-usapan niya kasi hindi mo rin naman sasabihin eh. Gusto mo malaman? Matagal na hindi nagsalita si Kimpoy. Humangin muna ng malakas sabay ngiti lang siya sa akin. Ipangako mo sa akin na walang makakalam sa sinabi ko sa iyo ah. Oo, pangako. Jojo, hindi normal na tao ang angkan natin. Ha? Literal na napangangako sa sinabi niya. Para sa akin, ayun na yata ang pinaka-weirdong narinig ko sa probinsya na yon. Hinihintay kong dugtungan niya ang salitang joke ang sinabi niya. Pero nakatingin lang siya sa akin na parang binabasa kung anong iniisip ko. Seryoso ka ba? Magsasalita pa sana si Kimpoy nang biglang matanaw kami ng mga babaeng naliligo. Nataranta kami dahil nagsisigaw na ang mga babae. Ay, Agis! Naninilip! Mambabasag! Nako! Alis na tayo dito, Gagi! Nauna nang tumakbo si Kimpoy. Nadulas pa ako sa batuhan kaya medyo nahuli ako. Si Raulo! Uy! Iniwan mo ko! Hinanap ko siya nang nasa kalsada na kami. Pero bigo na akong makita siya. Kaya umalis na lang ako kagad dahil baka maabutan pa ako ng mga babae. Mag-isa na lang ako naglalakad. Buti na lang ay nakabisado ko ang daan. Medyo nababahala lang ako nung dumaan na ulit ako sa mga kabahayan. Para akong tutunawin sa tingin ng mga tao. Nagbubulong-bulungan pa sila. Binilisan ko na lang ang lakad ko hanggang sa makalagpas ako sa parting yon. Nang makabalik na ako ng mansyon, dumaan ako sa dinaanan namin ni Kimpoy. Walang nakahalata na kararating ko lang galing labas dahil dumiretso ako sa kwarto ko. Noong mga oras na yon, tahimik na sa ibaba. Wala na akong naririnig na nag-uusap. Lumabas uli ako ng kwarto ko para hanapin si Mama. Pero
Wala naman siya sa kwarto niya. Sumilip ako sa ibaba. Wala rin. Pagtingin ko sa kusina, nakita ko roon si Kimpoy. Muntikan pang matapon ng tubig na hawak niya nang mapagtantong nasa pinto na ako ng kusina. Uy, bakit mo ako iniwan kanina? Bigla ka nalang nawala oh. Uy, huwag ka maingay. Baka marinig ka ni Tita Tessa. Pag-aagalitan ka kasi bawal ka pa dito sa kusina. Ha? Pati sa kusina bawal ako? Dali ka, dali. Oo, saan naman tayo pupunta? Gusto mo malaman ang katotohanan, di ba? Samahan mo ako at ipapakita ko si Lola Mariana sa'yo. Hinayaan ko na lang si Kimpoy. Gustong gusto ko na rin kasing masilayan ng lola ko. Gusto kong malaman kung ano na ba ang lagay niya. Pumasok kami sa isang silid sa mansyon na parang library. Sa likuran ng cabinet ay may sikretong pinto. Baka may makakita sa atin dito. Hindi yan. Tulog naman si Tita Tessa eh. Lumapit ako sa pinto nang makitang nakakandado yon. Doon pa lang nagtaka ako. Sa isip ko, papaano nilang nagagawang ikandado si Lola gayong alam nilang medyo alanganin na ang buhay niya. Paano mo bubuksan yan? Isa ang tatay ko sa mga may hawak ng susi rito. Kaya kinuha ko kay Papa habang lasing siya kagabi. Pinakita pa niya sa akin ang susi na kulay ginto. Malapad ang ngiti niya, sabay binuksan na rin ang pinto. Dali, pasok na. Namamangha kong pinagmasdan ng parang tunnel na daan. May mga ilaw na gasera sa mga pader. Habang sumusunod ako kay Kimpoy, hindi ko alam kung bakit nagtatayuan na ang balahibo ko. Ang dami naming dinaan ng pinto nun. Bumaba rin kami sa parang underground. Tapos may mahabang hallway at sa dulo nun ay nakita na namin ang isang mataas na pinto. Sa pintong yon, naroon si Lola Mariana. Ilang beses ka na nakapunta rito. Bakit alam na alam mo ito? Madalas ako dito dati, no? Tulad ng sabi ko sa'yo, ako dapat ang magmamana. Mula nang ikaw na ang mapili nila, hindi na ako nakakapasok dito. Ngayon na lang ulit. Ano ba talaga yung dapat kong malaman? Sabihin mo na kasi. Sa silid ni Lola, malalaman mo lahat. Tara! Wala na kaming sinayang na oras. Naglakad na kami patungo roon. Bagyang nakabukas pa ang mataas na pintuan. Dahang-dahang itinulak yun ni Kimpoy. Tinunguan niya ako para papasukin. Bumungad kagad sa akin ng isang matanda na nakaratay sa kulay itim na kama. Halos butot balat na siya. Yung bang kalansay na nilagyan lang ng balat. Nung una kabanong sobrang naawa ko kay Lola Mariana. Pero napukaw ang atensyon ko sa itsura ng silid. Kakaiba ang mga nakikita ko. Sa mga pader ng silid, may mga disenyo na pangdemonyo. May mga painting na imahe ng tao na may pakpak. Nakakatakot ang muka at meron pang isang painting sa kanan na kung saan pinapakita roon ng isang buntis na wakwak ang tiyan. Hindi rin mga santo ang maliliit na ribulto na naroon sa silid. Ang nakikita ko roon ay puro imahe ng demonyo. Kahit maliwanag sa kwarto, parang madilim pa rin dahil karamihan ng gamit ay kulay itim. Ano? Naniniwala ka na ba na hindi normal ang angkan natin? May napansin akong libro na brown sa gilid ng kama ni Lola Mariana. Binasa ko ang title sa cover. Doon na ako kinabahan, kabanong. Nanlalaki ang mata kong tumingin kay Kimpoy. Teka, ano ito? I mean, anong ibig nitong sabihin? Bumuntong hininga si Kimpoy. Hindi normal ang angkan natin. Sa madaling sabi, aswang. Aswang ang angkan natin, Jojo. Aswang! Makailang ulit akong napalunok ng laway dahil sa kaba na nararamdaman ko. Teka, ibig sabihin, aswang ka? Aswang si Mama? Aswang ako? Tayong lahat na nandito? Umiling si Kimpoy at saka sumandal sa pader. Tinapunan muna niya ng tingin si Lola Mariana. Hindi natural na aswang ang angkan natin. Ibig sabihin, hindi pinanganak ang mga ninuno natin na aswang kaagad sila. Nagpa-convert lang sila sa pamamagitan ng pagpapabinyag bilang aswang at sa kanila ipinapasa ang tradisyon sa mga henerasyon. Lahat tayo ay tao muna bago maging aswang.
magiging aswang lang tayo kapag nagpabinyag na tayo bilang aswang. Dahil wala ka pang binyag kagaya ng mama mo at ako, hindi ka pa aswang. Normal na tao ka pa lang. Teka. Naguguluhan pa ako eh. Sila Tita Tessa at iba pa nating mga kamag-anak na nabinyagan, mga aswang na sila? Tumango si Kimpoy bilang pagsang-ayon. Nanlalambot ang tuhod ko nang marinig ang mga salitang yon. Hindi ako makapaniwala na ganun pala kadilim ang sikreto na tinatago ng side ni Mama. Kaya pala ayaw na ayaw ni Papa sa kanila dahil doon. Ano naman ang sinasabi ninyo na mamanahin kay Lola? Ang batong itim. Kailangan yun maipasa ni Lola sa gabi na kung tawagin ng angka natin na pulang buwan. Sa gabing yun, makakamalay si Lola Mariana at ipapasa niya sa tagapagmana. Ang batong yun ang nagsisilbing buhay ng lahat ng miyembrong aswang sa angka natin. Dahil kapag hindi naipasa ni Lola ang bato sa mismong gabing yun, mawawalan na ng bisa ang itim na bato at unti-unti nang mamamatay ang mga kamag-anakan natin. Ang buhay nilang lahat ay konektado sa batong yun. Kailangan maipasa sa ibang katawan ng bato. Dahil hindi na kaya ng katawan ni Lola. Yun ang gusto nilang mangyari kaya kanila dinala rito. Mas magiging porsigido sila ngayon kasi sa loob ng 80 years, 2 beses lang nagkaroon ng pulang buwan. At ang paparating na pulang buwan ay ang huli na. Wala akong masabi noong oras na yon. Parang may nakabarang matigas na bagay sa lalamunan ko. Mama mo dapat ang nakatakdang tagapagmana kaso inilayo siya rito ng papa mo. Kaya ako dapat. Pero nagtaka ako kasi nagbago sila ng isip tapos biglang ikaw na pala. Lumapit sa akin si Kimpoy at tinawakan ako sa balikat. Jojo, sinasabi ko ang lahat ng ito dahil alam kong hindi ito ang buhay na pinapangarap mo. Gusto kong umalis ka na rito at talikuran ng angkan na ito. Mas maganda ang buhay mo kay Tito Ricardo. Normal at payapa. Pero si Mama? Wala ka na magagawa kay Tita Josephine. Lunod na ang isip niya. At ang mahalaga lang sa kanya ay ikaw ang umupo na tagapagmana. Nang sa ganun magkaroon siya ng kapangyarihan sa yaman at sa lahat. Kailangan mo makalis dito bago pa dumating ang pulang buwan. Teka, paano ko naman malalaman kung pulang buwan na? Hindi ko rin alam dahil sila lang ang nakakaalam. Basta magugulat ka na lang at kukunin ka nila. Hindi mo rin malalaman basta-basta sa buwan kasi hindi literal na pula ang buwan. Parang metapora lang yun. Ako, pwede ba tulungan mo ako makaalis dito? Gusto kong bumalik ng Maynila. Sige, tutulungan kita. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan kung ano lang ang makakaya ko. Pero sa ngayon, umalis na muna tayo rito. Baka may makakita sa atin dahil matagal na tayo rito Isinarado namin kaagad ang pintuan ng silid ni Lola Mariana. Dali-dali kaming naglakad papunta sa labasan. Swerte na lang namin dahil walang nakakita sa amin noon. Maayos naming ibnalik ang cabinet para iharang sa pintuan. Bago kami makabalik ng sala, ay naghiwalay na rin kami ng landas ni Kimpoy. May tao na sa sala nang dumating ako roon. Si Tito Anton. Nagkakape at nagbabasa ng dyaryo. Pero napatingin siya sa akin sa gilid. Lalong nadagdagan ang kaba ko sa ideyang aswang si Tito Anton. Pero ginawa ko ang makakaya ko para kumilos ng parang walang nalalaman. Oh, Jojo, tama ba? Opo. Saan ka galing? Nagbanyo lang po ako. Maglalakad na sana ako paalis nang bigla niya akong tawagin ulit. Napatigil ako at tensyonadong humarap. Pamilyar ang amoy mo Sigurado ka bang sa banyo ka galing? Opo, wala naman po akong ibang mapupuntahan Kung sa bagay, para ka mapanghi siya nga pala, maraming salamat at dumating ka. Ikaw ang magliligtas sa lahat. Wala pong anuman. Basta para sa pamilya. Ngumiti si Tito Anton. Kinuha ko ng pagkakataong yon para umakyat sa itaas. Pumasok agad ako sa kwarto. Binalik ko sa maleta ko ang damit at gamit ko. Nakaplano na akong aalis sa pagsapit ng gabi.
Kailangan ko lang hintayin si Kimpoy. Mga bandang 3:00 ng hapon ay nakabalik na si Mama mula sa kung saan. Ramdam na ramdam ko ang saya at sigla sa mukha niya. Pasensya ka na anak ha. May pinuntahan lang ako kanina. Kasama ko ang iba pa nating mga kamag-anak. Ma, kailan tayo uuwi? Nagbago ang reaksyon ng nanay ko sa sinabi ko. Nawala ang ngiti at napalitan ng parang inis. Ba naman Jojo? Bakit ba atat-natat kang umuwi? Hindi mo pa nga nakakaharap si Mama eh. Bakit kasi ayaw niyo pang ipakita sa akin si Lola? Akala ko ba gusto niya ako makita? Maghintay ka kung kailan. Huwag kang apurado. Di porke taga Maynila ka aasta ka na para kung sino. Kung ano ang gustuhin mo, makukuha mo kagad. Ma, nagtatanong lang naman po ako. Bakit ganyan ka makareact? Basta. Uuwi tayo kapag ayos na ang lahat. Sa ngayon, maghintay ka kung kailan ka namin iharap kay Mama. Kung naboboring ka dito, bakit hindi ka lumabas at makihalubilo sa mga pinsan mo? Hindi na. Ayos na ako mag-isa. Ako bahala ka. Umalis si Mama at napailing na lang ako. Nagulat ako sa biglang pagbabago ng ugali niya. Buong akala ko, magpapaawa na naman siya para hindi ako umuwi. Pero sa puntong yun, matapang siya at napakabugnutin. Kinagabihan, hintay ako ng hintay kay Kimpoy, pero hindi man lang siya dumalaw sa bahay. Handang-handa na sana ang lahat ng gamit ko noon, pero nadismaya lang ako dahil walang nangyari. Sumilip ako sa bintana, walang bakas ni Kimpoy sa labas. Sinilip ko naman si Mama sa kwarto niya at wala na naman siya roon. Naisip ko noon na mag-isa na lang akong aalis. Pero ang hindi ko lang alam, paano ko yung gagawin. Gayong pwede akong makita ng mga tao sa mansyon. Kinuha ko na lang ang cellphone at nagpadala ako ng mensahe kay Papa sa Maynila. Sinabi kong lahat na nangyari. Yun na ang huling mensahe ko dahil naubusan na rin pala ako ng load. Kainis naman kung kailan kailangan tong si Kimpoy saka naman hindi lumitaw. Ano kaya nangyari sa isang yun? Halos masugatan na ang anit ko sa kakakamot. Sa mga sandaling yon, ay mas pinili ko na lang munang manatili sa silid. Makailang beses akong tumingin sa relo. Tama, magpapalipas na lang ako ng oras. Mamaya na ako aalis kapag sobrang lalim na ng gabi. Oo, tama. Ganun nga. Muli akong humiga. Nagbasa-basa na lang ako ng libro. Nalibang ako kaya hindi ko na namalayan ng oras. 11:00 na pala ng gabi. Lumabas ako ng silid at tumingin sa sala. Walang katao-tao doon. Wala pa rin si Mama sa kwarto niya kaya inisip kong magandang pagkakataon na yon. Hinila ko ang maleta ko. Maingat kong hinakbang ang mga paa ko para hindi ako makagawa ng ingay. Papunta na ako sa sikretong daanan namin ni Kimpoy nang biglang dumating si Tita Tessa at Tito Anton. Nagtago na muna ako sa gilid ng halaman at nakinig sa kanila. Ano ka ba ate? Kaunti na lang makukuha ko na yung taong yon. Mepal ka pa. Ilang beses ko bang ipapaalala sa inyo na hanggat hindi pa na ipapasa ang bato, wala munang kakain ng karne ng tao. Mahirap bang umintindi, Antonio? My goodness naman ate. Ilang buwan na. Nagugutom na ako. Wala na akong kaamor-amor sa gulay at prutas. Ang gusto ko, laman, karne ng tao. Sa ginagawa mong yan, mapupunta na naman sa pamilya natin ang atensyon ng mga tao. Lalo na mga albularyo. Kaya pag-isipan mo yung mga kilos mo. Hindi ka na bata. Habang naririnig ko ang usapan nila, nagtatayuan ang mga balahibo ko, Kabanong. Tama ang hinala ko na kumakain pala talaga sila ng tao. Naknang toko naman Buti hindi pa ako nabibinyagan. Ganyan pala yung mga aswang. Padabog na pumasok ng mansyon si Tito Anton. Susunod na sana si Tita Tessa nang bigla siyang mapalingon sa kinaroroonan ko. Mas lalong dumagundong ang dibdib ko. Butil-butil na ang pawis ko nang dahil sa kaba. Nasa aktong lalapit na si Tita Tessa sa direksyon ko nang biglang dumating naman si Mama. Nawala ang atensyon ni Tita Tessa sa akin at sabay na rin silang pumasok sa loob. Dali-dali akong pumunta sa sikretong labasan. Hindi pa man ako nakakalayo
Naririnig ko na si Mama na nagsisisigaw. Nalaman na niyang umalis na ako. Kinaladkad ko na ang maleta at buong pagsisikap akong tumakbo paalis doon. Dumaan ako sa maraming halamanan papunta sa kagubatan. Tumagos ako sa kalsada at muli akong tumakbo. Hindi pa yun malayo sa mansyon kaya naman kinakabahan pa rin ako. Kailangan kong mahanap si Kimpoy. Siya lang ang makakatulong sa akin. Muli akong gumilid nang may matanaw akong lalaking naglalakad. Iba ang pakiramdam ko sa kanya kaya ako nagtago. Pagdaan niya, nakita kong may bitbit siyang manok. Duguan yata ang manok pero nagalaw-galaw pa. Sinuyod ng lalaki ang buong paligid. Pagkatapos, bigla na lang niyang sinakmal ang manok. Dinig na dinig ko pa ang pag-iyak ng manok hanggang sa tuluyan ng mahiwalay ang leeg nito. Napatakip na lang ako sa bibig ko, Kabanong. Para siyang gutom na leon. Nang malasog-lasog na niya ang katawan ng manok, hinagis niya yun papunta sa direksyon ko. Tinamaan pa ako sa muka pero ginawa ko ang makakaya ko para hindi ako makagawa pa ng ingay. Umalis na ang lalaki. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Pero diring-diri ako sa nagkalat na dugo sa muka at bandang dibdib ko. Malamang sa malamang kabag-anak din namin yun. Nangya naman nakakakilabot. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Walang dumadaan na sasakyan kahit isa. Hindi ko rin alam kung saan ang tamang sakayan papunta sa terminal at pier. Ang iniisip ko na lang ay makalayo muna sa buong angkan namin. Bumuntong hininga na lang ako. Nawalan na ako ng pakialam sa nanay ko. Hindi ko talaga inakala na sa loob ng halos 2 dekada nilang pagsasama ng tatay ko, nagawa niyang mahalin si Mama. Partida. Alam ni Papa na mga aswang ang mga kamag-anak ni Mama. Pumunta na lang ako sa ilog. Walang mga babaeng naliligo sa ganong oras. Doon ko naisipang magpalipas muna. Nagbabaka sakali rin akong baka magpunta ron si Kimpoy. Gamit ang kumot na kinuha ko pa sa maleta, binalit ko ang sarili ko sabay sandal sa bato. Nakaidlip ako ng oras na yon. Nagising na lang ako nang makarinig ako ng malalakas na atungal sa paligid. Agad akong tumayo at tinila ang maleta sa gilid. Ang unang pumasok sa isip ko ay mga aswang yon. Lintik, paano nila ako natuntun dito? Kahit may kadiliman, nakita kong 3 lalaki na palingon-lingon sa ilog. Hanapin niyo dyan! Kailangan natin mabalik sa mansyon ng taong yon. Mayayari tayo kay Tita Tessa kapag hindi. Sa lalaki yun nakasalalay ang kinabukasan ng bawat isa. Kapag wala siya, mabubura na rin ang angkan natin. Nagiwaywala yung 3 para hanapin ako. Nagulat na lang ako nang biglang may tumakip sa bibig ko. Nakampante ako nang marinig ko ang boses niya. Kalma, ako lang ito, si Kimpoy. Akala mo si Piolo Pascual, no? Piolo, baka Piolo Pasma. Ang bulusi ko yung mukha mo dyan Alam mo ba kung bakit ka nila hinahanap? Kasi alam na ng buong angkan natin na umalis ka na ng mansyon. Kada pamilya sa atin, may inutusang maghanap sa'yo para hanapin ka. At sa pamilya namin, ako nautusan. Pasalamat ka at ako nakakita sa'yo. Bakit? Ano mangyayari sa akin? Dahil nalaman nila na tangka mo tumakas, gusto na nilang pabinyagan ka na ngayong gabi para maging aswang ka na. At kapag nangyari yun, wala ka ng dahilan para umalis pa rito. Aswang ka na nun Naku, tulungan mo ko. Tatakas tayo. Uli na, Jojo. Nagpadala na si Tita Tessa ng 10 aswang para magabang sa pier at mga terminal. Ang tanging mo magagawa ay manahimik sa ligtas na lugar. Di tulungan mo na lang ako. I-charge natin tong cellphone ko. Tinago kasi ni Mama yung charger ko Kahapon pa, para mawalan ako ng kontak kay Papa. O sige, akin na. Pero Jojo, malaki ang tsansa na mahuli ka nila Napakadaming gumagalang aswang ngayon para lang hulihin ka. Gawin mo ang lahat para hindi ka mahuli. O bakit? Hindi mo ba ako tutulungan? Tutulungan, pero kailangan ko na munang bumalik ng mansyon nang di ka kasama. Baka maghinala sila. Naalaman din kasi ni Papa na pinuntahan ko si Lole, pero hindi ko sinabi na kasama kita. May binigay si Kimpoy na kapirasong papel. Nakasulat dyan yung address ng bahay na pwede mong puntahan. Address yan ng girlfriend ko. Alam nila na pupunta ka ron dahil nakiusap ako sa kanila. Tutulungan kanila kaya sikapin mo makarating dyan Pumunta ka sa nadaanan nating kabahayan.
May maliit na terminal ng tricycle doon. Ipakita mo lang yung papel. Oh, eto, pamasahe. Inabutan ako ng pera ni Kimpoy. Sa sobrang tuwa ko sa kanya ay napayakap pa ako. Pinsan, maraming salamat talaga ha. O sige na, sige na. Babalik na ako sa mansyon. Kapag tumawag sa cellphone mo yung papa mo, ako na magsasabi ng lahat. O sige, mag-iingat ka ha. Ikaw ang mag-ingat. Umalis na rin si Kimpoy. Nang makakuha na ako ng tiyempo, umalis na rin ako sa ilog. Hingal na hingal akong tinungo ang kabahayan. Hinahanap ko roon ang sinasabi ni Kimpoy na sakayan ng tricycle. Sakto naman na may isang manong nagagarahe na sana pero binayaran ko kagad ng malaki. Manong, sundin niyo lang po tong address na nakalagay sa papel. Sandali. Binabentura ka ba? Dumaloy na naman ang takot sa sistema ko. Napaparanoid ako noon na baka isa rin sa mga kamag-anak ko yon. Natanong ko lang kasi kawig mo yung lalaking pasero ko nung nakaraan. Ay, di bale. Alis na tayo. Nakahinga ako ng maluwag. Nang bumiyahe kami ay nanginginig ang labi ko sa sobrang lamig ng klima. Mga nasa 15 minuto lang ang binyahe ko. Partida, wala pang katrapik-trapik. Ang layo na noon kaya kampante akong wala na makakasunod sa akin. Hininto ko ng driver sa tapat ng isang maliwanag na bakuran. May mga tao roon na parang may hinihintay na dumating. Nagsitayuan sila nang makita nila akong bumaba. Pag-alis ng tricycle ay may babaeng lumapit sa akin. Ikaw ba si Jojo, yung pinsan ni Kimpoy? Oo, ako na nga pero ikaw ba si Alana, yung girlfriend ni Kimpoy? Oo, ako nga. Ha? Bakit ka pumatol doon? I mean, pinapunta niya ako dito. Nakiusap siya sa amin na pumarito ka na muna. Gawa nga ng tensyon sa angka ninyo. Alam nyo? Tumango si Alana habang nakangiti. O halika, pumasok ka na at nang maipasok na natin yung mga gamit mo sa loob. Mabait ang pamilya ni Alana. Kahit na hindi nila ako kilala ay tinanggap nila ako. Pinakain nila ako noon at pagkatapos pinagpahingan na rin nila ako sa bakanting silid na inilaan para sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sana makabawi ako. O wala yun. Pinsan ka ng boyfriend ko kaya tutulungan kita. O sige na, magpahinga ka na muna. Pumasok na ako sa silid. Nakaidlip kagad ako pagkahiga ko. Pero wala pang kalahating oras. Napabangon ako nang marinig ko ang malalakas na usapan mula sa labas. Pumunta kagad ako sa sala. Naabutan ko sina Alana at ang mga kuya niya na nasa sala. Ang papa naman nila ay may kausap sa labas at halos magsigawan na sila. Nasundan ka nila. Nandito ang mga aswang. Gusto ko nilang kunin. Pagsilip ko sa pinto ay nakita ko ang hindi bababa sa 20 katao ang naroon. Isa na doon ang lalaking driver ng tricycle na nasakyan ko. Lintik. Aswang pala yun? Ibigay niyo sa amin ang taong yan. Kapalit nun, pabubuhay kayong lahat. Walang masasaktan, walang mamamatay. At hindi kayo madadawi sa problema namin mga aswang. Kita ko sa mukha nila Alana ang labis na takot. Ang tatay niya na si Mang Pedro, sinubukan pa rin makipagsindakan sa mga aswang. Pero walang talab yun sa mga aswang. Nasa harapan niyo na ang makapangyarihan na pamilya sa probinsyang ito. Hindi niyo pwede kalabanin kaming mga Buenaventura. Wala kayong laban sa mga aswang. Kaya ibigay niyo na siya ng mapayapa at payapa rin kaming aalis. Hindi ko na hinintay pang may masaktan sa pamilya ni Alana. Ayaw kong may mamatay ng dahil lang sa akin. Kaya naman nagkusang loob na akong lumabas. Lumapit ako kay Mang Pedro at tumango sa kanya. Mang Pedro, maraming salamat po ah. Pasensya na po. Sasama na lang po ako sa kanila para walang masaktan. Huminga na lang ng malalim si Mang Pedro. Hindi na niya ako pinigilan pa. Alam niya rin siguro na yun ang pinakamagandang paraan para maging payapa ang gabing yon. Payapa naman akong dinala ng mga kamag-anakan kong aswang pabalik ng mansyon. Galit na galit sa akin si Mama at Tita Tessa dahil sa ginawa kong paglayas. Nakaupo lang ako sa sofa habang nakapalibot silang lahat sa akin. Napakawalang hiya mong tao. Paano mo nagawang umalis nang hindi nagpapaalam? Hindi ka na nahiya kay Mama at sa buong angka na umaasa sa'yo? Dahil sa ginawa mo,
Mapipilitan akong ipabinyag ka na kagad ngayong gabi bago ka pa makaalis dito. Ma, ayoko dito. Ayoko ng ganitong buhay. Gusto ko ng normal na buhay. Normal na buhay? Bakit? Ano bang tingin mo rito? Hindi normal? Nahihibang ka na bang bata ka? Tumayo ko at isa-isa silang tiningnan. Kailan ba naging normal ang pamumuhay bilang aswang? Nanlaki ang mata ni Mama at Tita Tessa sa sinabi ko. Nagbulungan din ng ibang miyembro ng pamilya namin. Akala nyo ba hindi ko alam? Ipapamana nyo sa akin ang batong itim para hindi kayo mamatay lahat. Mga aswang kayo! Ano kung mga aswang kami? Wala ka namang magagawa dahil nandito ka na. Ikaw ang napili ng angkan natin para maging tagapagmana. At sa ayot sa gusto mo, ikaw ang magiging tagapagmana sa darating na pulang buwan. Manigas kayo! Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa maging isa sa inyo. Mga salot ng lipunan! Hindi nagustuhan ni Tita Tessa ang sinabi ko. Naging kulay itim ang lahat ng kaniyang mga mata at saka lumapit sa akin. Sinakal niya ako at idinikit sa dingding. Subukan mong tumakas ulit. Mamamatay ang nanay mo! Napatingin ako kay Mama. Wala man lang akong nakitang takot sa mukha niya. Parang ayos lang sa kanya na mangyari yon. At idadamay ko rin ang tumutulong sa iyo. Di ba, Kimpoy? Napayuko na lamang si Kimpoy na nasa gilid ng tumingin sa kanya si Tita Tessa. Ikulong mo muna yung anak mo sa kwarto, Josephine, bago sumapit ang umaga ngayon. Biminyagan na yan. Ihanda ko lang ang mga gagamitin. May humawak na 2 aswang na lalaki sa magkabila kong braso. Sapilitan nila akong dinala sa taas at itinulak sa loob. Pumasok naman si Mama at nakapamewang pa talaga. Kung nanahimik ka lang sana, di sana hindi magiging ganito ang buhay mo, anak. Huwag niyo nga akong tawaging anak. Wala akong nanay na gustong maging aswang ang anak niya. Nakakasuklam ka. Hindi ko alam kung paano mo nagawang makisama kay Papa ng halos 2 dekada eh. Yung pala ito ang gusto mong mangyari. Kasalanan din naman ng papa mo eh. Kung hindi niya sana ako pinigilan noon, hindi ikaw ang magmamana at hindi ako. Kasi hindi ka naman ipapanganak kung ganoon nga ang nangyari, kung hindi niya ako itinakas. Kaya sisihin mo ang papa mo, si Ricardo, at hindi ako. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Ma. Kasalanan ng buong angkan mo, mga aswang, kampo ng kasamaan. Manahimik ka! Sumigaw na si Mama at nanlilisik pa ang kanyang mga mata. Kung nabinyagan siguro siya bilang aswang, nilapa na siguro niya ako kahit anak niya ako. Wala kang alam kung ano ang pinagdaraanan ng pamilya natin. Tapos, yuyukaran mo lang ang pangalan ng angka natin? Ang mga Buenaventura? Wala kang alam! Bakit kasi hindi na lang ikaw? Total, ikaw naman ang may gusto nito eh. Lumapit sa akin si Mama at sinampal ako ng malakas. Napatameme rin siya sa ginawa niya. Maging siya ay hindi rin makapaniwala sa pagsampal niya sa akin. Hindi na kita kilala. Demonyo ka na sa paningin ko. Halimaw! Patawarin mo ako, anak. Manahimik ka! Kahit kailan, hindi ako magiging aswang. Ililigtas ako ni Papa. Tumawa ng mahina si Mama na parabang nababaliw. Kakaiba na siya. Malayong-malayo na kumpara sa nanay ko noong nasa Maynila pa lang kami. Ihanda mo na ang sarili mo, anak. Maya-maya lang ay magiging ganap na isa ka na rin sa kanila. Bibinyagan ka na. Dapat kang maging masaya. Padabog na isinara ni Mama ang pintuan ko. Naramdaman ko pa na parang meron siyang inilagay na kandado sa labas. Pagtingin ko sa bintana ay nakasarado din. Wala akong ibang lalabasan ng mga sandaling yon. Kung sino-sinong santo na lang ang tinatawag ko sa dasal ko. Nawawala na kasi ako ng pag-asa na makaalis pa roon. Makalipas lang ang halos 15 minutos, muling bumukas ang pintuan ko. Pumasok ang mga pinsan kong lalaki. Sapilitan nila akong inilabas. Dinala nila ako sa isang malawak na bakanting lote na napapalibutan ng mga puno. Malapit lang yun sa mansyon, mga ilang lakad lang. Sa gitna ng bakanting lote na yon ay may drum. Nakapalibot sa drum ang mga itim na kandila. Ilang metro lang ang distansya sa drum. At meron namang lamesa na katamtaman lang ang laki. Sa ibabaw ay may mga karne na ang pagkakarinig ko ay karne yun ng tao. Anak, bibinyagan ka na. Sa wakas,
magiging aswang ka na rin. At pagkatapos, magiging tagapagmana ka na ng itim na bato. Hindi ko nalang pinansin si Mama. Nadaanan ko si Kimpoy noon. Pasimple siyang may sinabi sa akin nang dumaan ako sa harapan niya. Parating na. Hindi ko kagad nakuha ang nais niyang ipahiwatig. Pero nakita kong nakangiti siya, kaya inisip ko may magandang mangyayari. Simulan na kagad natin ang pagbibinyag. Ngayon ay babasahin ko ang libro ng pagbibinyag. Kapag sinabi kong ulitin mo ang sasabihin ko, ulitin mo, maliwanag? Hindi ako sumagot sa kanya. Nakatingin lang ako sa ibaba. Bigay ka ba? Hindi mo ba naririnig ang sinabi ko? Wala pa rin akong tugon. Pero nagsimula na lang siya sa pagbabasa. Halos 5 pahina ang binasa niya. Tapos pinalapit na rin ako sa drum. Pagbukas nila ng drum ay umalingaso kagad ang lansa. Pagsilip ko, nalaman ko na dugo pala ang naroon. Ito ay dugo ng mga taong naging alay. Bilang pagtanggap sa pagiging aswang. Kailangan mong ilubog ang sarili mo dyan sa loob ng 30 segundo. Ako? Lulubog dyan? Anong tingin niyo sa akin? Pangrikado sa dinuguan? Kung ipagpapatuloy mo yung kagaguhan mo, baka gawin na lang kitang almusal mamaya. Biglang naging itim ang lahat ng mata ni Tito Anton. Bumalik lang yun sa normal nang awatin na siya ni Mama. Luloblob ka ba? O may mamamatay na nanay rito? Kahit na ayaw kong gawin yon, napilitan na lang din ako para kay Mama. Kahit na nagbago na siya, hindi pa rin naman nawawala ang pagiging anak ko sa kanya. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa drum. Bawat hakbang ko ay nag-aalangan. Banggitin mo ang buong pangalan mo bago ka lumoblob. Pumatong na ako sa upuan. Kinikilabutan ako sa pandidiri. Ako si Ian Veneracion. Iniba ko ang pangalan ko para magkaroon ng kaunting delay sa mangyayari. Nagbabaka sakali kasi ako na merong darating para pigilan ng lahat. Lalong nainis si Tito Anton sa mga sinabi ko. Bigla siyang lumapit sa akin at sinakal ako. Inawat naman siya kagad ni Mama. Umayos ka na, Joel. Nakikiusap ako para mabinyagan ka na. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko muna lahat ng aswang kong kamag-anak na naroon. Lahat sila ay masama ng tingin sa akin, maliban kay Kimpoy na may sinisenyas. Ako si Piolo Pasco... Ha? Napalingon ng lahat nang may marinig silang isang malakas na sigaw. Pagtingin ko ay nabuhayan ako ng loob nang makita si Papa. May mga kasama siyang mga lalaki na armado at matataas na kalibre ng baril ang dala. Itigil niyo yan! Tinutukan ng baril ng mga lalaki sina Tito Anton at Tita Tessa. Hindi rin pinalagpas si Mama. Subukan niyong pumalag! Mauubos din kayo ng lahi ninyo! Ricardo, bakit ka nandito? Inutil ka ba? Malamang kukunin ko ang anak ko. Ilalayo ko siya sa'yo dahil baliw ka. Wala ka talagang kwentang asawa. Ikaw lang ang nag-iisang ina sa mundo na ilalagay sa alanganin ng anak. Hindi mo pwedeng gawing aswang din ang anak natin, Josephine. Kaya kitang ipapatay kapag pinilit mo ang gusto mo. At kayong lahat na narito. Huwag nyo nang tangkain pang gumawa ng masama. Uulan ng bala kapag nagtangka pa kayo. Jojo, anak, halika na. Gigil na gigil sila Tita Tessa at Tito Anton noon. Maging ang mga aswang din na naroon ay galit na galit. Pero wala silang magawa dahil hindi sila sasantuhin ng mga bala. Anak ko lang ang pakay ko, kaya alis kami ng mapayapa. Kung gusto niyong umabot pa kayo mamayang umaga, huwag na kayong susunod pa. Naglakad na kami ni Papa kasama ang grupo ng kalalakihang armado. Sumama na rin sa amin si Kimpoy. Pumunta kami sa kalsada kung saan nakaparada doon ang 3 sasakyan na dala nila Papa. Pasensya ka na anak ha, ngayon lang kami. Nung gabing umalis kayo, umalis na rin ako kinaumagahan. Nagkaproblema lang sa biyahe. Sumakay na rin kami sa sasakyan. Pa, sino mga kasama niyo? Bakit may mga baril? Huwag ka mag-alala anak. Mga kababata ko yan dito sa Negros. Mga dating army yan, kaya mababait silang tao. Jojo, sabi sa'yo may darating eh. Siya pala yung tumimbre sa akin kung nasaan ka. Medyo hindi ko kasi kabisado ang papunta rito eh.
Nang masiguro na wala nang sumusunod na aswang, ay pinaandar na rin nila ang sasakyan. Pero hindi pa kami nakakalayo. Naramdaman nila Papa na may mga nakabuntot na sa amin. Huminto kami ulit. Lumabas sila Papa at pinaulanan nila ng bala mga aswang na sumusunod. Niratrat nila ang mga yon hanggang sa tuluyan na nga silang nagkandamatay. Nang sumapit ang umaga, nakarating na rin kami sa pier. Matapos magpasalamat ni Papa sa mga kababata niya, ay iniwan na rin nila kami. 3 na lang kami nila Kimpoy. Nasa barko na kami at nag-aabang na lang ng biyahe. Pa, pasensya na kung umalis ako nang hindi nagpapaalam ha. Anak, ang malagay ligtas ka. Salamat dito sa pinsan mo kasi tinulungan niya ako. Ay teka, sigurado ka bang hindi ka aswang ha? Eh naku, hindi po tito. Hindi pa ako nabibinyagan. Pa, paano po si Mama? Hayaan mo na siya. Pinili na niya ang buhay na yung kaysa sa atin. Sayang. Akala ko talaga tuluyan na niyang tatalikuran ng angkan niya. Matagal niyo na po bang alam na aswang sila? Oo, pero minahal ko ang mama mo eh. Akala ko kasi magbabago siya. Hindi pala. Hindi bale. Magsimula na lang tayo ulit. Lilipat tayo ng tirahan para hindi na tayo matuntun ng mama mo. Nakauwi kami ng Maynila. Sa parehong araw, naghanap kami ng bagong bahay. Malaki kasi ang posibilidad na pumunta ng Maynila ang mga kamag-anakan naming aswang. Masakit man sa kalooban ko na masira ang pamilya namin, sinubukan ko na lang tanggapin. Si Mama ang tumanggap ng batong itim na pamana ni Lola Mariana. Wala na silang choice. Sumugal si Mama para isalba ang angkan nila. Dahil mas pinili niya ang pagiging aswang, doon ko nalaman na kahit kailan, hindi niya kami minahal. Hinintay lang akong lumaki para magamit niya. Maraming taon na rin ang nakalipas, pero nakatanggap pa rin ako ng balita mula sa Negros. Ang sabi-sabi, mas dumami raw ang angkan ng mga aswang doon mula nang mamatay na si Lola Mariana. Ang pagdami ng bilang nila ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ako umaalis ng Maynila. Bakit? Para iwasan ang mga ipinakalat ng miyembro ng angkan namin sa maraming probinsya. Basta, masaya na akong namumuhay kasama ni Papa at ni Kimpoy. Para sa akin, yun lang ang pinakamahalaga. Wakas.